Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. I hear the sound of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call. At the midnight cry, we'll be going home. Isang magandang araw at mapagpalang pagkakataon sa biyaya at habag ng ating pong Panginoon Diyos na ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo po magsimula, tayo po ay manalangin. Mudakila naming Ama na nasa langit, narito kami po ay mag-aaral at pagbubulay-bulayan namin ng inyong pong mga salita. Mga katotohanan na may kinalaman sa huling araw na ito. Mga katotohanan na magbibigay po sa amin ng babala upang sa gayon ay amin pong maunawaan ang patuloy na inyo pong habag at pag-ibig, awa sa bawat isa po sa amin. Ay maging pagpapala nawa sa bawat isa at nawa ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang manguna at makipag-usap sa puso't isipan ng bawat isa na makakapanood at makakapakinig po nito. Maraming po salamat. Dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. I hear the sound of a mighty rushing winds. Sa banal na kasulatan po, kapag sinabing winds, ito po ay destruction, stripes, or ruin, and war. It's a symbol of that. At dahil nakikita po natin sa ating pong paligid ang mga pangyayari na nagpapatunay na tayo po ay nasa huling mga araw na, kaya mahalaga po ang programa na ito. A message of warning, a message of mercy. Ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa. Magbibigay po sa atin ng daan upang malaman natin ano ba ang mga katotohanan na dapat po nating malaman at matutunan sa panahong ito. Upang sa gayon ay magbigay po sa atin ng babala, sapagkat ang mensahe po ng babala ay mensahe ng awa. At ito ay para po sa ating ikaliligtas na siya magbibigay din sa atin ng katotohanan at kapayapaan. Pag-aaralan po natin ngayon ay ano ba ang pinagkaiba ng principles at beliefs? Ano ba ang pinagkaiba ng prinsipyo, mga prinsipyo? At ano ang pinagkaiba nito sa paniniwala o mga paniniwala? Sabi po dito sa dictionary, ito po ang kahulugan ng principles. Sabi po dito, ang principles daw po ay a primary source or origin. At sabi pa po dito, capitalized Christian Science, a divine principle. In principle, sabi po dito. Yun po ang ibig sabihin ng principle. Ito po daw ay divine principle na may kinalaman po sa prinsipyo ng Diyos. Pag sinabi naman po nating beliefs o paniniwala o mga paniniwala, ang sabi po dito sa dictionary ay ganito. A state or habit of mind in which trust or confidence is placed in some person or thing. State of habit ng ating pong pag-iisip na yung confidence, sabi dito. Something that is accepted, considered to be true, or held as an opinion. Take note po, sabi po dito, held as an opinion. Something believed. Yan, sabi po dito, ayun po ang kahulugan ng
beliefs. At yun po yung kahulugan ng prinsipyo at yun ang kahulugan ng paniniwala. Ang sabi nga po sa wikang Tagalog at sa amin pong lugar, sabi po doon sa amin pong lugar sa Quezon Province, ikaw na tao ay masyado kang maprinsipyo. Hindi na yata mababago ang iyong ugali. Kasi masyado kang maprinsipyo na tao. Pag sinabi pong ganon, ibig sabihin ay talagang mahirap palang baguhin. Mahirap palang burahin. O mahirap nang ipilit sa isang tao kapag po ang isang tao ay maprinsipyo. Ngunit kapag sinabi naman natin ang isang tao ay may paniniwala. Pag sinabing paniniwala, ito po ay pwedeng madali o sabihin na nating madali po itong mabago dahil ito ay mga paniniwala lang. Halimbawa, nung ang aking pong tatay ay namatay, ang sabi po ng aking mga kamag-anak ay nung ako ay nagpaluto ng pansit at aking pong dinala doon sa burol ng aking ama. Ang sabi po ng aking mga ibang kamag-anak, "Utoy, bakit ikaw ay nagpaluto ng pansit? Ay hindi mo ba alam na yan ay masama dahil ang mamamatay sa inyong pamilya ay magsusunod-sunod kapag ka ikaw ay nagdala ng pansit, hindi mo ba iyon alam?" Yan. Yun po ay halimbawa lamang ng paniniwala o sabi-sabi, paniniwala sa isang lugar or sa isang komunidad na kung saan doon sa lugar na yun ay yun ang paniniwala. Na yung paniniwala na yun ay pwede pong mabago. Pwede pong hindi ito, sabihin natin, hindi ito 100% na totoo. Dahil ang paniniwala ay pwede pong mawala sa iyo. Pwede itong mawala sa isipan mo. Lalo tigit kung ito ay nilalabag nito ang pananampalataya, lalo tigit na nababase o nakasulat sa banal na kasulatan. Kapag ang paniniwala ay nilalabag nito ang iyong pananampalataya, lalo tigit ang nakasulat po sa banal na kasulatan, ito po ay mababaliwala at pwede pong ito ay mabago. So, ayun po, makikita natin na mas matibay pag sinabing principles kaysa po doon sa beliefs. So, yun po. At ang sabi dito, the difference between principles and beliefs. Sa principle, sabi po dito, principle and beliefs, while related, bagaman, related po sila sa isa't isa, have distinct meanings. Pero meron po silang pinagkaiba, sabi dito. Principles are fundamental rules of truths that guide behavior and decision making, often derived from experience or observation. Samantalang yung beliefs are convictions or opinions about what is true, often based on faith, personal experience, or societal norms. Essential principles are action-oriented, while beliefs are more about one internal understanding of reality. A principle is a fundamental truth or preposition serves as foundation for system of belief or behavior. Sabi po dito, yung prinsipyo ay ito po ay pundasyon ng katotohanan, mga sistema at pundasyon ng katotohanan na lubhang matibay. Kumbaga sa isang bahay, ang prinsipyo po ay ito yung pundasyon na doon nakatayo ang bahay na ito ay matigas, matatag at matibay kapag sinabi pong principles o prinsipyo. Essentially, principles guide actions, while beliefs shapes perspectives. At alam nyo ba na sa pananampalataya bilang mga Seventh-day Adventists ay meron pong fundamental principles na noong 1872 ay 25 lang ito, na unang naitatag, 1872 Fundamental Principles. At mas nakompleto ito at nabuo noong 1889. Ito po ay 28 Fundamental Principles na.
Bali, 28 po na fundamental principles. At kasama ang propeta sa huling araw. Kasama si Mrs. Ellen G. White at ang mga pioneers na ito ay naitatag at ang Espiritu ng Diyos ay kinasihan sila upang mabuo ang 28 fundamental principles noon pong 1889. Take note na po ang taon na ito, 1889, fundamental principles ay kompleto na po ang fundamental principles ng Seventh-day Adventist. Ngunit, nais ko po na magsaliksik po tayo. Saliksikin po natin yung 1872, fundamental principles, and then yung nakompleto na 1889, fundamental principles, 28 fundamental principles. Lagi ko pong inuulit principles dahil sa panahon po natin ngayon sa makabago o sa bagong panahon, sa kasalukuyang panahon natin ngayon, ang atin pong mababasa at ang atin pong tinuturo sa atin ay 28 fundamental beliefs. Kaya po sa unang ating pag-aaral ay atin pong tiningnan ano ba yung pinagkaiba ng principles at beliefs. So malaki po yung pinagkaiba dahil ang principles ay ito'y matatag. Ito ay pundasyon, ito ay matibay, nakagaya ng bato. At walang ibang bato, kundi sa banal na kasulatan, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya matatag po ang prinsipyo at kaya dapat po nating saliksikin ano ba yung fundamental beliefs ng fundamental principles. Unang-una, sabi po dito, noong 1889, fundamental principles of Seventh-day Adventists, sabi po dito, that there is one God, a personal, spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal. So, unang-una na fundamental principles po ay there is one God. Ikalawa po dito, sa 1889 fundamental principles, pangalawang principles, that there is one Lord, Jesus Christ, the Son of Eternal Father, the one by whom God created all things. Una po, that there is but one God, the Father. Pangalawa po, sabi po dito, that there is one Lord, Jesus Christ. Tumutumpak po ito, ang una at ang pangalawang fundamental principles po, sa 28 fundamental principles ng Seventh-day Adventist, ay tumutumpak po ito doon sa nakasulat po sa 1 Corinthians 8:6. Sabi doon, but to us, there is but one God, the Father, and one Lord, Jesus Christ. Ngunit, pansinin po natin, ikumpara po natin, yun yung una at pangalawa sa fundamental principles. Pansinin po natin dito naman sa 28 fundamental beliefs sa panahon natin ngayon. Ang nakasulat po doon ay may makikita po tayo ng mga pagbabago. Yung una ay sa fundamental principles ay iba na at naiiba na. Ito po, makikita nyo sa screen, sabi dyan, our 28 fundamental beliefs, sabi po dito, begin like this. Ang una daw po sa 28 fundamental beliefs ay Holy Scriptures, the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ika-anim ay creation. Ayan. So, yung fundamental principles, yung 28 fundamental principles at yung 28 fundamental beliefs ay malaki na po ang pinagkaiba. Nais ko po na ang bawat isa na nakakapanood at nagsasaliksik ng katotohanan ay pag-aralan nyo rin po. Upang sa gayon ay makita rin po natin. Sabi pa po dito, the core beliefs of Seventh-day Adventist center around the Bible, the Trinity, the Second Coming. Ito daw yung core beliefs. Pero kung babalikan natin ulit doon sa sulat ng ating propeta sa huling araw at ng mga pioneers, ang core belief po ng Seventh-day Adventist ay malaki po yung pinagkaiba. Lalo tigit yung binanggit na word na the Trinity. Wala po ito doon sa 28 fundamental principles ng Seventh-day Adventist. Ito po pala ay naipropesiya at naisulat na ng propeta sa huling araw. Ang sabi po dito, the enemy of souls has sought to bring into position
that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Where this reformation take place, what would result? Ano daw yung magiging resulta? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for last 50 years would be accounted as error. Naipropesiya at naipakita na sa propeta sa huling araw na kung paano ang kaaway ay gumagawa sa kanyang bayan, na sabi dito, ang pagbabago na magaganap na ito ay babaliwalain ang mga doktrina, lalo tigit ang mga doktrina, ang mga principle, mga prinsipyo ng katotohanan, especially the fundamental principles. Kagaya po ng binanggit ko na 1889 fundamental principles, sabi dito, the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Kaya, kapag po itinuro ngayon, sa panahon natin ngayon, yung 1889 fundamental principles, o nang una, that there is but one God. Ikalawang fundamental principles, that there is but one Lord, Jesus Christ. Kapag ito ay binahagi natin at itinuro ngayon, at sabihin sa inyo, ay kapatid, nasa error ka. Mali yung tinuturo mo. Yan, di ba nagiging error na? Pero yun po ay katotohanan. Pag sinabing prinsipyo, 28 fundamental principles, ito po ay pundasyon ng pananampalataya ng bayan ng Diyos na ito ay matatag. Kagaya nga po ng bato na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Na yung prinsipyo ay hindi po ito basta-basta mababago. Hindi ito basta-basta mapapalitan dahil ito ay prinsipyo at ito nga ay pundasyon, pillars of faith, foundation of our faith as a people of God. Samantalang yung beliefs ay pwede po itong mapalitan. Parang ganito. Sa banal na kasulatan, ang sabi po doon ay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ngayon, pag binanggit po sa mga ibang kapitulo, sa mga ibang aklat, kapag sinabing ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay pare-pareho po ito ng karakter. Pare-pareho ng ibig sabihin. Yung kung paanong yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, pagdating po sa mga ibang aklat at sa mga ibang panahon at henerasyon, kahit sa panahon ng Bagong Tipan at sa panahon natin ngayon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay hindi po magbabago. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung sino ang Diyos na nakilala noon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan at hanggang sa panahon po natin ngayon, ay siya pa rin nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama. Sabi po doon. At meron po siyang isang anak na siyang ating Panginoon. Ang kanyang bugtong na anak, hindi po adopted son, hindi po metaphorical son, kundi the only begotten Son of Eternal Father, which is His only begotten Son, which is our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ayan po. At, okay. Sabi po dito, a new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. Tigit sa panahon nga ngayon, ang New Generation Theology ay hindi na po itinuturo ang Spirit of Prophecy. Hindi na po tinuturo ang sulat ni Mrs. White. Hindi na sinuturo ang sulat ng Pioneers. Kundi ang tinuturo na lang ay yung mga bagong aklat na isinulat ng mga bagong author. Na kumokontra naman doon, ng karamihan doon sa aklat na yun ay kumokontra sa sinulat ng ating Pioneers. Ngunit ang Panginoong Diyos po ay mabuti po sa atin. Dahil ang sabi niya po dito, sa banal na kasulatan,
Jeremiah 6:16-17. Thou said the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths. Where is the good way, and walk therein. So ganyan po, kabuti ang Panginoon sa atin. Nasabi dito na patuloy tayong manindigan, tumayo tayo sa daan at lakaran natin ang lumang daan. Manumbalik tayo doon sa old paths. Ibig sabihin, kagaya nga na sinabi na, kagaya nga po ng pinag-aaralan natin, yung principles at yung beliefs. Yung mas old, yung principles noon, na siyang sinusundan at siyang ibinigay ng Panginoong Diyos na eternal truth, fundamental principles, ay ipinababalik tayo doon. Titingnan natin, ikukumpara natin kung may bago, kagaya ng 28 fundamental beliefs. Ngayon, ikukumpara natin sa principles, 28 fundamental principles noon, kung ito ba ay may pagkakaiba. At kung makita natin na may pagkakaiba, babalik at dapat na tayo ay babalik at babalik doon po sa old paths, doon po sa naitatag na noon pa. Dahil kung kinukontra ito ng makabago na fundamental beliefs, at ito ay may malaki ang pagkakaiba, mag-isip na po tayo mga kapatid at mga kaibigan. Baka yung itinuturo po sa atin ay maglilid po sa ruin, distraction o kapahamakan, na kagaya ng isang naglalakbay na tren. So, sa pinakita sa vision ng propeta sa huling araw, isang mahabang tren na maraming tao ang sakay nito. At sa una ay nagpapakita na ang driver nito ay parang angel of light na ililid sila nito sa kaligtasan. Ngunit ng bandang huli pinakita sa pangitain ni Mrs. White na ang driver pala nito ay dadalhin sila sa kapahamakan sapagkat ang driver nito ay walang iba kundi si Satan o ang kaaway. Nadadalahin sila sa pagkapahamak at sa distraction. Ngunit sa kabilang banda ay meron yung mga few, yung mga iilan na mga tao na sila ay nagpe-press together, nagsasama-sama at nagkakaisa, walking na kasama ang Panginoon, na doon sa paglalakad nila sila ay may pagkakaisa at sabi doon sila po ay nag-i-strive, nagsisikap upang sa gayon sila po ay magkaroon ng eternal life. Nasabi po sa banal na kasulatan, this is the knowledge. John 17, sabi po doon, in this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So nawa sa konting napag-aralan natin ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbigay po ito ng aral. Dahil, ang sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 9, sabi po dito, Chapter 2, in a special sense, Seventh-day Adventists had been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They had been given a work of most solemn import. Ano ba itong mga trabaho na ito? Sabi dyan, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. There is no other work so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Ang bayan ng Diyos. Kayo at ako, mga kapatid at mga kaibigan, nakakapakinig po nito. Pinagkatiwalaan po tayo ng liwanag. Tayo po ay mga light bearers. Tayo po ay mga watchmen. At tayo po ay tagapagbantay. At nawa tayo nga po ay maging kagaya o hindi maging kagaya ng dito po sa kanina sa Jeremiah na sinabi ng Panginoon, thou set the Lord, stand ye in the ways, and see and ask for the old paths. Where is the good way, and walk therein. Ito ang gusto ng Panginoon. Pero ang sagot nila, and ye shall find rest for your souls. But they said, ito yung sagot nila, we will not
walk therein. Sabi ng Panginoon, ito ang tamang daan. Balik kayo sa luma. Pero sabi ng mga tao, hindi kami susunod. We will not walk therein. Ayaw pong sumunod. Sa verse 17, also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. May mga watchmen, may mga nagbabantay, may mga tunay na watchmen, sabi dito, na nagbabantay. At pakinggan nyo yung kanilang mga babala. Pakinggan nyo yung kanilang mga sinasabi. Pero ang sabi po pa rin ng mga tao, ng bayan ng Diyos, we will not hearken. Nawa po ay hindi tayo makapabilang sa mga tao na magsasabi dito na kapag pinabalik po tayo doon sa old paths, kapag binabalik tayo doon sa katotohanan na nais po ng Panginoon, nawa tayo po ay tumugon. Kapag tayo po ay nasa huling panahon na, at ang bawat mensahe po na babala na inyo pong napapakinggan, ang bawat mensahe ng katotohanan na inyo pong napapanood at napapakinggan, ito po ay mensahe ng babala, na mensahe rin naman ng awa, na maghahatid po sa atin sa kaligtasan, lalo't higit sa buhay na walang hanggan. I can almost hear the trumpet. We will almost hear the trumpet when the midnight cry and when Jesus comes again. A message of warning, a message of mercy. Ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. When Jesus steps out on a cloud to call his children, the dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain shall be quickly changed at the midnight cry. When Jesus comes again.